Ayun nga pala guys, kahit ako talagang butong-buto talaga ako kay Kai. Kasi kung kagandahan, sobrang ganda. Kung sexy, sobrang sexy. Kung talino, sobrang talino. 'Di ba? Kung good manners, sa kanya din. 'Di ba? So si Kai yung imahe ng mga kabataan na dapat tularan ng mga kabataan sa henerasyon ngayon. Kasi nga, ang dami-dami na ngayong mga kabataan na talagang pabalang sumagot, minsan walang respeto, minsan, tawag dito, hindi mo maintindihan yung ugali. Pero si Kai talagang nadisiplina siya ng kanyang adopted parents. Kahit adopted siya, pero talagang nadisiplina siya, di ba? At saka napakahinhin ni Kai. Mahinhin siya at maano siya magsalita. Tag dito, pag nagsalita siya, iniisip niya kung mayroon bang masasaktan o hindi. And then, iniisip niya yung binibitawan niyang salita bago niya sabihin. Kasi alam niya na, syempre maraming nanonood. May mga bata, may matanda, 'di ba? So, iniisip niya na, kailangan maging limitado ka sa pananalita. Although, challenge sila, pinalabas yung kanilang tunay na ugali, pero, yung iba nga hindi na nakapagtimpi, di ba, dun sa challenge. Pero si Kai, nakuha niya pa rin talaga. So, naintindihan niya na wala sila sa labas. Nasa reality show sila. So, maraming mga nanood sa kanila. So, iniisip niya na lahat ng mga nangyari sa loob ng bahay ni Kuya ay may challenge, ay task. Kasi nga, kung ikaw ba naman, halimbawa, kahit ikaw maldita ka, kung alam mong may kamera, hindi mo gagawin yung ikakasira ng pangalan mo. Gagawin ba yun ni Therese kung wala lang kamera, walang ano, di ba? Walang task. Kasi, syempre siya rin yung masisira, siya din yung mababash, di ba? Kung naisip yan ni Kai, yung iba hindi nila naintindihan kaya nakipag-away sila. So, kaya naman, total package na talaga si Kai. So, sana siyang mananalo talaga sa PBB Gen 11. Total package po talaga siya. Pero ako guys, sumusuporta ako sa mga housemates. Pero, humahanga ako, sumusuporta ako through sharing sa social media. Pero kung isiping butuhan, hindi ako bumuboto. Wala naman akong pera pang boto. Tsaka alam mo, kahit gumastos ka ng malaki dyan, wala ka namang ambag kapag nanalo sila. So, ayun. Pero sa akin lang, talaga sana mananalo si Kai. Kasi talagang andun na sa kanya lahat ng mga katangian ng isang kabataan na dapat tularan ng mga bagong henerasyon ngayon. Kasi marami ng mga kabataan ngayon na pabalang magsumagot, walang respeto, sagot ng sagot sa mga, 'di ba? Hindi maganda. So si Kai talaga total package talaga siya. Yan. Okay. So pag-usapan natin ngayon kung bakit si Kai ang gusto kong manalo sa PBB Gen 11. Actually guys, dati mula nung after nila Kim Chu, after nila dati, di na ako nanonood talaga ng PBB. Nawalan din kasi kami ng TV. Yung last ko lang na pinapanood, yun lang yung kay na Kim Chu dati. Tapos hindi na. Ngayon na lang ako ulit nanood, pero hindi siya sa TV. Nakikita ko lang siya sa Facebook. Alam niyo kung bakit nanonood ako? Kasi halos lahat ng dumadaan sa wall ko, puro PBB. Diba? Although, na-discover ko ang PBB Gen 11 dahil sa pag-viral ni Fiang. Kasi ang dami-daming nag-share kay Fiang. Ba? So, na-curious ako. Bakit, grabe yung fans. Bakit ang dami niyang fans? Bakit ang daming nag-share sa kanya? At mingay talaga yung social media. Napag-alaman ko pala na si Fiang ay isang content creator, isa siyang influencer. So, bago pa man siya makilala sa PBB, ay marami na siyang fans. Marami siyang followers. So, hindi
ikakagulat na nag-viral siya kasi nga content creator siya. So, mula nagsubaybay ako sa PBB. Yung mga update sa PBB Gen 11, yung may blue check. At yung una kong na-discover dun sa kanila ay ang una kong hinahangaan ay si Binsoy. Si Binsoy talaga kasi napaka talented niya, masipag, ganun. Di ba, na si Binsoy, natanggal si Binsoy. So, sobrang nalungkot ako nun kasi nga, deserve kasi sana niya talaga manalo kasi mahirap yung buhay nila, yung pamilya nila. Ayan. So, move on na tayo. After yung kay Binsoy, wala na si Binsoy. So, naghanap ako kung sino yung pwede kong hangaan. Diba? So, sa pag-observe ko kay Fiang, kasi nga, daming ang ni Fiang. Si Fiang, siya yung version ng mga kabataan ngayon na kulang sa disiplina. Alam mo yon na kahit although nagbago na siya ngayon kasi 'di ba nung kumakain sila, kahit nagpi-pray pa, kumakain na siya. Marami naman kasi ng mga kabataan gumagawa niyan, maraming mga kabataan na ganyan. Hindi nga nagdadasal pag kumakain eh. Tapos pag may kumakain, ayan, pag may dadasal, ayan, kumakain na, nag-ingay pa ng pinggan. Ganon. Tapos, yung mga salita din niya, doon din yung yung parang basabolera. Kasi, ganon din yung mga nakikita ko sa ibang mga kabataan ngayon. Siguro nga dahil sa mga influensya na rin sa mga social media. Diba? So, maganda si Fiang at saka talagang siya, maputi, maganda. Pero kung pag babasihan yung talagang lahat ng image na pagiging big winner, ay nakita ko talaga kay Kai. Kasi si Kai, kahit bata pa siya, napaka-matured ng isip niya at talagang halata talaga na nadisiplina talaga siya ng maayos ng kanyang, kahit nga hindi siya lumaki sa parents niya talaga, yung biological parents niya. Adopted lang siya, pero grabe yung pagdisiplina sa kanya talaga, as in na lumaki talaga siya na may respeto, mahinahon magsalita, at talagang napaka smart talaga ni Kai, 'di ba? So nito na lang tayo magbase nitong mga nakaraan, 'di ba? Na umasok yung mga house challengers sa bahay ni Kuya. Yung mga evicted na, 'di ba? Sila si Terry, sila si Jazz, 'di ba? So sinusukat yung kanilang kaugalian kung paano sila mag-a-adjust, kung paano nila i-adapt yung challenge na kahaharapin nila sa mga challengers. Yung iba talagang nakikipag-away talaga. Kasi nga, ang teknik kasi ng iba nila ni Teresa ay gigipitin sila sa pagkain para lalabas yung kanilang tunay na ugali. Kasi alam naman natin na kapag gutom yung tao, ay talagang lalabas talaga yung galit mo. Kasi nga, food is life nga, di ba? So, yung mga na-observe ko sa lahat ng, lalo na dun sa tapatan na nila, si Kai lang yung sobrang hinahon magsalita pero may laman. Diba? Na nakaka-touch talaga dun sa damdamin ng mga challengers. Higit sa lahat, yung binitawan niyang salita ay may laman talaga na hindi ma-offend yung tao pero naiintindihan ng tao. Kumbaga may sense yung kanyang sinasabi. Kumbaga walang galit, walang tampo, andun yung pagpapakonsensya in a nice way. Yun yung nakikita ko kay Kai. Alam nyo kung bakit? Naiintindihan kasi ni Kai. Ito kasi, lahat dapat ng mga challenger, mga housemates, ay maintindihan nila ang ginagawa ng challengers. Kasi alam nyo kung bakit? Wala sila sa labas.
nasa bahay sila ni kuya at nasa TV sila. 'Di ba? So kung iisipin mo, alam mo na nasa ano sila, nasa ano kayo, nasa competition kayo, nasa reality show kayo, alam mo talaga na may mga nanonood. Ngayon, kung yung challengers na yon ay dito, kung iisipin ng housemates na kung yun talagang ugali ng challengers, dapat hindi nila maipakita dun sa kanila, dun sa loob sa bahay ni kuya, yung hindi magandang ugali kasi nakikita sila ng buong mundo eh. 'Di ba? So kung intindihin mong mabuti, i-analyze mong mabuti, bakit sila magpapakita ng hindi magandang ugali sa ibang tao na alam nilang huhusgahan sila kasi nakikita sila ng buong mundo. Nasa TV sila. Pero yun ang hindi naiisip ng ibang housemates. Pero si Kai, naiisip yan ni Kai. Kasi alam ni Kai na pumasok sila, so ibig sabihin, pinapasok sila ulit, ibig sabihin, mayroon silang mission. Diba? So, kung may mangyari man or mayroon mang mga task na hindi maganda, yun ay trabaho, yun ay task yun para sa kanila. So, mayroong reason. Sabi nga niya, everything's happening for a reason, diba? So, sa lahat ng housemates, si Kai lang yung nakapag-isip ng ganun. Kaya humahanga ako sa kanya kahit bata pa siya, diba? 17 pa lang siya. At pagdating naman dun sa task nila nitong nakaraan, hindi talaga siya give up. Kahit muntik na talaga siyang matalo, 'di ba? Talagang si Fiang give up na eh. 'Di ba? Inano na ni Fiang yung bill kasi hindi na niya kaya. Nung pumalit si Kai, muntik na talagang matalo si Kai. Nag-push up na nga si Jaren kasi alam niya ay mananalo na siya. Kampante na siya, mananalo na siya. Pero hindi sumuko si Kai. Hinahanap niya ngayon yung technique kung paano mahahawakan yung mga balls or yung mga cubes. Hanggang nung nakuha niya ang technique, doon ay naging mabilis na siya. Kahit umabot siya ng 3 oras mahigit. Ngalay na yung katawan niya, yung paa niya, yung kamay niya, pero hindi siya give up kasi alam niya na kapag give up siya at iba na naman yung papalit sa kanya, mag-a-adjust na naman ulit yung pumalit sa kanya kung paano kukunin yung mga bato, 'di ba? So since nga alam na niya kahit pagod na siya, pinagpatuloy niya at pinapanalo niya talaga. At ang advantage lang din doon, si Jaren pagod na. 'Di ba? So, napanalo niya talaga. So, kung pag-uusapan yung katalinuhan, kung yung strategy, yung kagandahan, kasiksihan, nasa kay talaga. At sa lahat, si Kai ay pure Filipina, guys. Talagang totoong siya, pure Filipino. So, ay, Pinoy nga Pinoy Big Brother, 'di ba? So, talagang pure Pinoy yung mananalo. Sana si Kai talaga manalo, 'di ba? Para may hustisya naman. at alam naman natin, iba-iba yung mga manok natin, pero para sa akin, si Kai talaga. So, yun lang guys. Sana manalo siya. Thank you for watching.